Pumunta tayo sa Davao noong kahapon or nung Sabado po. May event po sa Davao City kung saan po pinangunahan ni Vice President Sara Duterte. At nandoon din po si former President Madam Gloria Macapagal Arroyo. Sineselebrate po nila yung 90 years ng OVP. At doon, hindi pa rin po nagpapatinag kwentong kotsero si Vice President Sara Duterte at sabi niya, meron daw 4 na politician na dumapit sa kanya na nagprepresenta na sa kanya na tatakbo pagka-senador sa 2028 slate niya. Confident po masyado ang Vice Presidente ng Pilipinas na as if wala siyang hinaharap na impeachment complaint, confident po siya na siya po ay makakatakbo sa 2028 at mananalo siya. Yun, ganun po yung level ng confidence ng isang Vice President na may hinaharap na impeachment complaint sa the House of Representatives at posibleng impeachment trial sa Senado sa mga susunod na buwan na nagpi-field na po siya ng kanyang Senate slate. 2026 pa po, malayo pa po ang 2028. Tayo po ay ang abala po sa trabaho ang mga tao. Pero ang kampo ni Vice Presidente ay abala na po sa 2028 elections, presidential elections. At ngayon po at least at alam naman natin po ngayon nagbubunyi sila na naman. Dahil lumabas sa PulseAsia na mataas na po na naman ang kanyang trust rating. Yung hindi nagtatrabaho, yung nakikita natin hindi nagtatrabaho, yun pa po yung mataas ang trust rating. Yung nagsasuggest po na huwag para makatipid ng enerhiya at gasolina ay huwag po mag-carpooling at magbisikleta. Yan po yung mataas ng rating. Trust sa satisfaction. Okay. Siya po yung laging nasa dahig. Yung laging naglalakwat siya. Nung pumutok po ang gera doon sa Middle East, na kamakailan lang, siya po ay nakitaan, nandun po siya. Pumunta po siya sa Thailand. Tapos, yung walang trabaho. Yung pabanjing-banjing lang, yung nakikitaan po natin na busy na magsampa ng kaso sa isang isang detinad na personality na si Ramil Madriaga ng perjury. Busy po siya pagde-deny na hindi niya kilala yung si Madriaga. Yun po. Pero alam natin na kilala niya. Kilalang-kilala po niya si Madriaga. Pero deny siya ng deny. Yun pa po yung binigyan ng mataas na trust rating. Ang tanong ko kung saan sila nag-trust rating survey. Kasi kung sa Davao po yan, matik. So ngayon po, ang Vice Presidente hindi po abala sa trabaho. Kasalukuyang trabaho. Kanina nagpalabas siya ng isa na namang video message dahil sa ngayong March ay Fire Prevention Month. Pero hindi ko pa po siya nakitaan ng mensahe para sa mga kababaihan. Hindi niya sinaway yung kanya mga kaalyado na may manyakol na si Bong Suntay at saka si Ferdinand Topacio. Wala po siyang sinabi. Women's Month, women's siya, di ba? Ngayon, puro na lang po siya recorded messages. Kasi nasunog nga po siya, last message niya. Nagsabi siya na nagbigay siya ng tips para makatipid ng enerhiya at saka gasolina, wag daw magbisikleta yung mga tao. Hindi pa po siya nakaka-recover noon. At walang iratom pinalabas ang Office of the Vice President.
So ngayon, abala talaga siya na mag-field ng senador. At alam naman natin kung sino na naman to. Sino ba yung mga sino ba yung sino ba yung pwede niyang natatakbo para sa 2028? Well, ang next sa 2028 matatapos na po ang gagraduate na po sa kanilang pagkasenador si Bato de la Rosa, si Bongo, si Amy Marcos. Alam ko yan silang tatlo magagraduate na po sa 2028 sa pagka-senador. 12 years na sila nagsilbi. Ang excuse me. Ang pwede pang tumakbo para for another 6-year term si Robin Padilla. Si Senator Marcoleta. Oh. Dalawa na. Sino pang dalawa ang iba? Hindi ako magtataka kung nagpresenta si Rowena Guanzon. Hindi ako magtataka kung nagpresenta si Jimmy Bondoc. At saka yung ibang mga Duterte 10 na nasali si Duterte 10 nung nakaraang midterm election. So yun nga, si Vice President Sara Duterte po ay hindi abala sa trabaho niya, kundi abala sa pagngangampanya para sa 2028 slate. Yung kanya mga tao, yung kanya mga kaalyado, nirereklamo si Bong Acop doon sa antipolo ng electioneering or early campaigning, mga ganong klaseng mga aligasyon. Pero mismo si Sara Duterte nangangampanya na ngayon ng aga-aga pa. Bakit hindi siya basta ba pag Duterte ang gumawa, early campaigning, early electioneering, pag Duterte ba ang gumawa ng mga ganyang bagay, exempted sila. Pero pag ibang politiko ang gumawa, hindi pwede. Double standard po ang tawag doon. So, yun nga. Ayan obvious na ang Vice Presidente po ng Pilipinas ay ang isip po ay nasa 2028 na, wala po sa kasulukuyan. Hindi na po natin yan madidispute kasi ayan na, obvious na nakita nyo na sa balita. Sunod po, punta tayo sa House. Si Representative Leila de Lima at ang Akbayan meron pong pinapahiwatig sa ICI closure. Nababalita po na ang Infrastructure Commission, Independent Commission for Infrastructure po close na po ngayong end of month, March. Ang last po natin alam, ang ICI po ay binigay na po ni Commissioner Andres. Tinurn over na po sa Ombudsman yung mga papel ng kanilang mga findings sa kanilang investigasyon. Kaya may balita na talaga po na magko-closure na, added to the fact na nag-iisa na lang po sa commission. So, dapat kasi po three individuals po yan. Nag-resign po yung dalawa, ang natira na po si Commissioner Andres. Hindi naman po niya kaya lahat ng trabaho. So, kung ano po yung kanilang natapos, at yun na po ay inakyat na po, pinasa na po sa ibang ahensya, sa Ombudsman. At tila po, hindi nagustuhan nila Representative de Lima na magko-close na yung ICI. Hindi nila gusto na mag-close ng ICI kasi hindi ko alam.
siguro nakukulangan pa sila. Nakukulangan pa sila. Si Representative De Lima at saka Akbayan, hindi nila gusto na mag-close ang ICI. Siguro hindi pa sila nakontento. Pero hindi na nga po nag-appoint si President Marcos Jr. ng kapalit ng dalawang nag-resign ng mga posisyon. So, ang ginawa ni Commissioner Andres yun na nga, para hindi na po magdoble magdoble yung trabaho. So, inaasahan po natin na magkakaroon po ng official announcement na magko-closing na po ang ICI kasi tapos na po yung kanilang trabaho at pag-iimbestiga patungkol sa infrastructure anomaly. Na alam po natin, na hinihintay din po natin kung ano yung resulta. So, iwanan po natin yan. Balik tayo kay Sara Duterte. Hindi po natatapos si Sara Duterte. Balik po tayo kay Sara Duterte. At alam po natin, naglabas po siya ng listahan ng kanyang mga abogado. 16 po yung kanyang abogado. Mostly po ng kanyang abogado ni Sara Duterte ay galing po sa Fortune Narvasa and Salazar law firm. Di company mga po to, bigatin po to na law firm. At 16 po ang kanyang kinuha na abogado doon, except dalawa. Kinuha po niyang abogado ang mga tauhan niya sa DepEd at saka sa OVP. Iyon po ay si Attorney Michael Poa na naging niyang spokesperson at tauhan sa DepEd at si Reynold Munsayak na naging po niyang spokesperson sa opisina ng Vice Presidente. Tao po niya sa OVP. Kinuha po niya ang mga abogado. At ito po si Michael Poa, isa po itong naging resource person last year sa hearing sa House na nagpatotoo na about sa mga envelope. Namimigay ng envelope. At ito naman ang alam natin kay Reynold Munsayak ay ito po ay schoolmate or classmate ni VP Sara sa law school na mention po ang name ni Ramil Madriaga dahil according to sa salaysay sa affidavit ni Ramil Madriaga, nagdala po ng duffel bag si Ramil Madriaga doon po sa isang bar, comedy bar sa Timog Morato, kung saan nandoon ng mga oras na yon si Reynold Munsayak at tiningnan siya na iakyat lang yung duffel bag sa opisina nung bar, nung establishmento. Na-mention po yung mga name niya. At nung pinuna po, naglabas siya ng kanyang listahan ng mga abogado. Nung pinuna po ng House yung kanyang abogado na itong dalawang ito na kasali sa kanyang defense team, umalma po si Sara Duterte at nagtantrums at nagsabi po na bakit siya papakialaman kung sino yung gusto niya kunin na abogado. Siya po ay may karapatan kung sino yung kanyang gustong kunin na abogado. True, meron siyang karapatan kung sino yung gusto niyang kunin na abogado. Pero hindi siguro naisip ni ewan ko ba kung naiisip ba ni VP Sara yung tinatawag natin na salitang conflict of interest. Diba? Meron pong salita, may phrase po na
conflict of interest. Parang hindi po yata hindi aware si Sara Duterte sa word na yan, sa phrase na yan. Conflict of interest. Hindi niya alam o hindi niya iintindihan or baliwala lang sa kanya kasi iniisip niya siya si Sara Duterte na yung mga ganyang klaseng mga bagay entitled siya na baliwalain na lang. Baliwalain niya yung mga conflict of interest basta lang makuha niya yung kanyang gusto. Kasi kung hindi niya nakukuha yung kanyang gusto, nagwawala po siya. Sumisimangot, nakikita po sa camera yung kanyang facial expressions. Kagaya na lang po nung Sabado na sumimangot siya kasi for context, nung Sabado, nagbigay po ng speech si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo doon sa event ng OVP sineselebrate yung 98 years ng OVP, tapos may coffee book. Nag-speech po doon ng dating Pangulo na ngayon ay kongresista ng Pampanga. At may mensahe po doon ng dating Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo. At after nung tinanong po si Sara Duterte kung ano po yung kanyang reaksyon sa pahayag, sa speech ni former President Macapagal-Arroyo, hindi yata niya nagustuhan po yung sinabi at nakita po doon sa camera yung kanyang simangot, yung kanyang displeasure. Ganun po ka-transparent ang Vice Presidente ng Pilipinas. Wala siyang restraint. Sabihin natin na sige, hindi siya hipokrito. Sige, hindi nga siya hipokrito pero makikita niyo po na medyo umaandar yung kanyang saltik sa kanyang mga mata at sa kanyang facial expression kung kayo po ay nag-oobserba sa kanyang sinasabi at kanyang the way niya sinasabi yung kanyang mga salita. At ito po ay nagtatrantom siya dito na naman. Nagagalit siya kung bakit kini-question yung kanyang pinipiling mga abogado. Ang dami-daming abogado, iisa lang siya. Iisa lang ang siya na ipagtatanggol. Anim ang articles of impeachment na kailangan niyang sagutin. Pero kailangan niya 16 kabuok na. Tapos siya, abogado din siya. Hindi niya kaya ipagtanggol ang kanyang sarili. Abogado siya, mag-hire siya ng 16 na abogado para ipagtanggol siya. Tapos yung dalawang abogado na kinuha niya para hindi ma-question. Hindi ma-question pag nagka-start na ng trial, impeachment trial. Ini-insulate niya itong si Monsayak at saka si Poa na mga involved na tao sa mga anomalya ng mga opisina niya, both OVP at saka DepEd. Ano yun? Pinoproteksyonan niya yung kanyang mga tao. Sinisiguro niya na hindi sila makasalita laban sa kanya. Pero besides the point, kumuha siya ng 14. Halos buong law firm na ng Fortune Narvasa. Yung buong line-up na ng Fortune Narvasa and Salazar, yung kanya kinuha ng mga abogado. At hindi po basta-basta sila pag kayo po ay kukuha ng kanilang retaining fee. Kaso, acceptance fee lang po ang kwento. Ang acceptance fee lang po ng kanilang firm pumapalo na po sa 20M. 20 million pesos acceptance fee. Wala pa po doon yung retainers, wala pa po yung appearance fee pag mag-a-appear na po during hearings or the trial. Ang tanong ulit, sana kumukuha si Sara Duterte ng pangbayad sa kanyang mga abogado.
kung yun yung kanyang last SALN na net worth pumapalo lang sa 88 million pesos. Kaya ngayon, kaya yung tanong kung saan nanggagaling ang kayamanan ng mag-asawang Duterte Carpio, napapanahon talaga saan sila kumukuha ng pambayad dyan sa mga abogado na yan. Hindi po pityo-pityo na law firm ang Fortune na Narvasa, Salazar. Hindi po sila putyo-putyo na mga abogado. Di kalidad po yan ng mga abogado. High profile po yung mga kaso nila. So, mahal ang bayad sa kanila. Expensive po yan sila. Tapos i-hire mo 14 sa kanila. Mayaman na mayaman ka. Yung net worth mo, kung mga ganyan, mga klaseng ganyan, ang net worth mo, ini-imagine natin na pumapalo sa mga 500 million up. Di ba? Kaya, yun nga, tinatanong din kung saan yung unexplained wealth. At ito po ay masasagot lang po yan ni Sara Duterte kung humarap na po siya. Or magpadala siya ngayon araw before 5 p.m., magpadala na siya ng kanyang counter doon sa house para matalakay ang kanyang counter affidavit or counter filing para matalakay nila sa Wednesday ng House Committee on Justice yung kanyang apel at para bigyan ulit ng 3 calendar days yung mga nag-file ng impeachment complaint na sagutin yung kanyang counter. Sorry po. So yun. Pero pag hindi po siya nga nag-file by 5 p.m., pag hindi po siya nag-file, mabibilisan po yung proseso ng impeachment. So, nakikita niyo, kung nakita po ninyo yung kanyang pattern of behavior, nagagalit po si Sara Duterte pag pinapakialaman yung kanyang mga galawin. Pag pinapakialaman po si Sara sa kanyang mga galaw, nagagalit siya. Ayaw niya siya papakialaman. Kung ayaw niya tatanungin siya sa kanyang mga ginagawa. At kung mali yung ginagawa niya, mas ayaw niya siyang magpapabatikos na kung babatikusin mo, pagsasabihan mo na sandali lang, baka may yan, ganyan. Ayaw niya ng ganun po. At lalong ayaw niya ng accountability. Sabihin niya lang po, kung napapansin nyo, kanyang mga salita at gawa, hindi po nagtutugma yung salita ni Sara Duterte sa kanyang gawain. Sabihin niya na due process, accountability, transparency, yun po yung lumalabas sa kanyang mga bibig. Pero siya mismo hindi po niya yun ginagawa. Allergic po si Sara Duterte sa salita na accountability. Allergic siya. Matagal na. At sana kung unong-una pa po niya to inayos at hinarap, nung una pa po, ipinaliwanag niyang maayos, hinarap niya ng maayos, ipinaliwanag niya kung sino-sino sila Mary Grace Priatos at kung sino pa yung iba sa mga pangalan doon sa mga acknowledgement receipt. Hindi sana maghahantong ng ganito. Pero ginusto po ni Sara Duterte manggulo. Gusto po niya gulo. Gusto po talaga niyang gulo. Gusto po niyang manakit. Nakikita at napapanood naman natin sa kanyang mga pahayag. Gusto niyang manakit, magpugot ng ulo, kontrata ng mamamatay tao. Ganun po yung klase ng kanyang kagustuhan. So kung pag siya po ay pag siya po ay pinagsasabihan na mali na yung ginagawa mo, hindi po, ayaw niya. Mas nagagalit pa siya. At mas lalo po siyang nag-act out sa kanyang
sa kanyang violente. Remember, nanuntok na po to siya na isang sheriff. Physical violence po. Pati violente po sa kanyang mga pinagsasabi. So yon, si Sara Duterte galit kasi yung kanyang mga dalawa sa kanyang mga abogado ay kini-question kung bakit sila kasali na hindi dapat sila kasali. So yun. At yun nga, hantayin natin hanggang alas 5 mamaya kung magsasagot siya. Sasagutin niya, magpapadala siya, kahit abogado niya, magpadala ng counter doon sa impeachment complaints na hinain sa kanya, laban sa kanya. Kung nagpadala siya, hindi ko po alam, wala pa pong update. Kung magpadala siya dadaan na din po yun sa proseso. Pag-uusapan pa ulit yun, magko-convene na ulit ang House Committee on Justice sa Wednesday. Pag-uusapan nyo kanyang, kung magsumiti siya, pag-usapan yung kanyang papel. At bibigyan po ng 3 araw, calendar days, yung mga nagsampa para sagutin naman yung kanyang counter. Ganun po yung proseso. Mahaba po. Kung magsumite si Sara Duterte by 5 o'clock ng kanyang counter, mahaba yung proseso. May 3 days pa, tapos meron namang 3 days para bigyan na naman siya ng pagkakataon sagutin yung counter, mga ganun. Yun yung proseso po yun yung proseso. Pero kung hindi po siya magsumite ng kanyang counter by 5 p.m. this afternoon, wala na pong chance, deadline na po. Yung pag-uusapan po sa House Committee on Justice sa Wednesday, sa March 18, ay tungkol na po sa kung ipapasa na nila sa House, sa plenary, para pagbotohan na po ng House yung kung iakyat na sa Senado. Magbobotahan na po sa House ang mga kongresista. At pag po nagbotohan sa House, sa plenary, at umabot po more than 110 yung magsasabi na ipasa na ang impeachment complaint doon sa Senado, ay yun lang po ang kailangan, mga more than 110. Kung mag-repeat po like last year, last February, pag mag-repeat po last February 5, last year, ang bumoto po is 215, di ba? Tapos may humabol pa yata, kaya lumobo 245 yung pumirma. Posible po din maulit yun ngayon kung magbobotohan na po sila sa House. Kasi nga po doon lang sa House Committee on Justice, doon nagbotohan sila, 55 po sila doon nagbotohan sa loob ng kwarto ng conference room. Isa lang po yung bumoto na walang form, hindi sufficient in substance yung kanyang impeachment complaint. Yung 54 po yung bumoto na may sufficient in substance. So we can assume na yung 54 na yon ay boboto din, may solid na 54 votes na po sa House floor, sa plenary, kung iaakit na po yan sa Senado. 54 votes. So, kailangan na lang nila another 54 or 55 votes para ma-achieve yung more than 100 votes. At yung nagkaisa-isang tao na nagsasabi na walang form and substance, ay walang substance yung mga inihain na impeachment complaint laban kay Sara Duterte, alam na po natin ay si representative ng ano ba to? Ano bang distrito to, si Bong Suntay sa Quezon City, 4th District. Siya lang po ang bumoto
na ano, na wala daw substansya yung yung mga aligasyon or mga charges laban kay Sara Duterte. Alam natin kung bakit. At alam natin ano nangyari kay Suntay ang the following days after that. At ngayon tahimik na po. Hindi na po natin naririnig si Bong Suntay after nung pinagtanggol siya ng kanyang pinagtang pinagtanggol siya ni Attorney Ferdinand Topacio na mas lalo pang dumagdag sa kanyang problema. At ngayon hindi na po natin mawari na matanggal sa consciousness ng mga Pilipino na si Bong Suntay at si Attorney Topacio at kanilang mga kagrupo na inatake si Ann Curtis, ang actress na si Ann Curtis, binastos si Ann Curtis. Hindi na po yung mga tao po, mostly yung mga tao ang tingin na po sa kanila ay sila po ay mga manyak. At natalakay ko na po yan na nakakapagtaka nga ngayon na kung kailan Women's Month din, International Women's Month, buwan ng mga kababaihan, doon po nagsulputan yung mga manyak. Kukulango.